nating ano pag-usapan Oo, 'di ba? Ito hong kanya hong pahayag kanina na napakaganda yung kanyang sinabi. Mga kapatid, na hinggil ho sa ano ba 'yun? Nawala na yata, nawala na, hindi ko na mabalikan. Allahu Akbar. At gusto kong ipapanood 'yon, mga kapatid. Dahil 'yon po ay medyo kakaiba, kakaibang kakaibang mensahe. Ito, pakinggan natin, Ito mga kapatid, Dahil iniisip ko, kakasuhan natin sila. Then, okay, the cases will go on. Yan. May mananagot, meron dyan makukulong, meron dyan ma-fire, whatever. Para sa akin, kailangan buuin nila yung project. Dahil, kung titignan ninyo, may warranty lahat yung project na yan. Kahit sinabi nilang completed, pag na-discover na hindi tama ang pagkagawa, they still have to respect, they still have to honor the warranty that they have given us to complete the project properly. So we can still go back to them at sasabihin natin sa kanila, balikan ninyo yung walang kwentang project na ginawa ninyo at ayusin ninyo ng maganda. Out of your own pocket na hindi tama ang pagkagawa, they still have to respect, they still have to honor the warranty that they have given us to complete the project properly. So we can still go back to them at sasabihin natin sa kanila, balikan ninyo yung walang kwentang project na ginawa ninyo at ayusin ninyo ng maganda. Out of your own pocket. Ipanalo po natin Yun, para kay mga kapatid, So, pinapakita lang po natin, yun pong mensahe ni PBBM. Alam ko, marami po dyan ang hindi papabor, hindi sasang-ayon. At marami po dyan ang gusto pong, hindi, papanagutin na. Hindi, kailangan makulong. Di ba? Kailangan mabitay, kailangan ano-ano yung parusa. So, yan naman ay nirespeto natin yan sapagkat yan po ay damdamin ng bawat isa sa atin. So, kung sa tingin po ninyo, ayan po ang nakakabuti, kalayaan po ninyong magpahayag, ng ganon. Ngunit ako naman sa akin personal ko reaksyon, sa ganito pangyayari, pabor ako dito sa sinabi ni President Bongbong Marcos. Alam nyo kung bakit mga kapatid at mga kaibigan. Kasi pag idaan natin sa kaso, tugisan, baka matapos na lang ito termino ni Bongbong Marcos, hindi pa natin mapanagot yung mga salarin. Di ba? Hindi pa naman mapanagot yung mga salarin. Kasi wala na kanya-kanyang iktada na, kanya-kanyang alisan na. Mapipira yan. Di, kukuha lang yan ng magagaling na lawyer. Alam naman natin dito sa kalagaran sa bansa natin. Ang mga lawyer natin, pasensya na po Yung iba dyan, wala mang takot sa Diyos kahit alam nila na yung kliyente nila ay yun yung may kasalanan, pero dahil sa pera mga kaibigan, magagawa nilang baliktarin sa paningin ng sangkatauhan. Di ba? So wala ding nangyayari. Hindi na walang mangyayari mga kaibigan. So yung pagdurusa, hinagpis ng mamamayan na hanggang ngayon lubog sa baha, ay patuloy nilang maranasan yan. Tulad lang sa Bulacan, sa Pampanga, na ngayon bisagwa na sila doon, bangka na ang ginagamit nila. Yung mga magandang tahanan, abandonado na. Di ba mga kapatid? Kaya, para sa akin, yung mungkahi ni President Bongbong Marcos, sana gawin na niya. Siya naman presidente. Siya naman presidente. Di sabihin na niya, ito muna. Para mas-resolve itong mga pagbaha na ito. At maging kabawasan pa ito kung kailangan kayong managot, at least medyo mild na lang, kasi nagawa ang proyekto baka pa nga mamaya mapatawad pa kayo ng sambayan ng Pilipino. Di ba? So yung mga rally dito, rally doon, mapipigil yun. Makiusap na yung mga sangkot, mga kontraktor, manumpa na yun sa sambayan ng Pilipino. Mga congressman, kung sino-sino man yung involved,
Ha? O, magsabi na sila ng katotohanan. Ha? Yung galit nyo sa amin, mga kapatid, bawas-bawasan na ninyo. Tao lang kami nagkakamali. Nasilaw sa pera. Ha? O, bawas-bawasan na ninyo. Ha? Ang galit nyo sa amin. Ha? Tao lang kami na nagkakamali. Ha? Nawala na sa amin yung takot sa Diyos. O, kaya nagawa namin yun. So, patawarin nyo kami. O, di ba ang sarap ng ganon? O, mangako sila sa sambayan ng Pilipino. Ha? Ay, yung pirang nakulimbat namin mula doon sa lumago pa. O, kaya nga, naging bilyonaryo na ako. Ha? So, huwag na niyo akong tugisin. Ha? Gamitin ko ito, yung mga flood control na yun, gawin ko pang mas matibay. O, kasi malay mo, yung matagal na sila nangungulimbat ng pera, lumago na O, nakonsensya na sila ngayon. Ha? O, nakonsensya na sila. O, napaaral ko na nga yung mga anak ko sa mga prestiyosong mga universidad. Ha? Ang dami ko ng kayamanan. O, di ba? So, di ba mga kapatid, mas okay yun. Alin bang mas gusto nating mangyari? Yung makita natin na ilan-ilang yan lang yung nakakulong? Kasi yung mga bilyonaryo, papayag ba yun? Mga kapatid, aywan ko lang. Gagamitin nila yung pera at influensya, daanin yan sa kaso-kaso. Hanggang mga matay na lang tayo, ang kaso na yan, hindi pa matapos-tapos. So, ang pinakamainam doon, ipatawag na ng presidente yan, sino-sino man yung involved na yan, paunahan na ni yung nag-retire, nag-resign na si Martin Romualdez, si Saldico, sino man sila, mga congressman, senador, lahat, kontraktor, mitingin na ni President Bongbong Marcos. Ipatawag na itong mga pare, mga pastor, mga ministro, mga ulama, pangaralan ng bawat isa. Diba ang sarap noon? Ipunin niya sa isang lugar. Pangaralan. The things that we are looking at. Pangaralan. Dahil iniisip ko, kakasuhan natin sila. Okay, the cases will go on. May mananagot. Meron diyang makukulong. Talagang singit pa si President. Si President na nagbibigay na ako ng komento doon sa iyong napakagandang sinabi. So ito ngayon, mga kapatid, ang pinakamaganda. Diyan ipanawagan natin. Ako, suportahan ko si President BBM. Gawin na yun. Manawagan siya. Kaya man yan, presidente ka tawagan niya lahat yun. Sabihin na pati ako nadamay dito. Kung totoo mang wala siyang kinalaman dyan. So, tulungan niyo ako dito. Kahiyan ito ng bayang Pilipinas. Makonsinsya kayo. Mamamatay din tayo. Mamatay din. Maawa kayo sa Kapangpanga hanggang nakabangka na. Hanggang yung Bulacan. Metro Manila. Tuwing kumulimlim ang kalangitan. Ako nga, napubyan akong pumasok ng Metro Manila. Tuwing umuulan, wala na. Dumalas na akong 2 beses na stranded. Si Mrs. nga lang, kunting ulan na, pigil ka na. Di ba na, huwag ka mo nang bumiyahe. Karag yan, kunting, wala na. Stranded na tayo doon, tapos na. Okay lang sana kung may stranded tayo doon sa may mga gandang dilag doon. Kahit ilang oras tayo may stranded. Paano kung wala? So, malungkot. Di ba mga kapatid? Balikan lang natin, suportado ako doon. Kasi, pagbalik dito, pabalikin ni Presidente yan lahat. Mag-usap-usap na sila. Sige, tapusin natin yung mga proyekto. Unahin natin yung mga lugar na kawawa talaga, delikado. Gawin ng pulido. Pag nagawa na yung mga proyektong pulido, mga ghost project nagawa na. Ikaw, Pilipino, tao ka, kakamali ka, maniwala ko, kaya natin silang patawarin. At maging huwaran tayo sa buong mundo. Na nagawa ng Pilipinas ang ganung napakagandang programa. Hindi na nila winasak yung mga bahay, ari-arian ng mga kontraktor, ng mga congressman o ng mga senador o sino man yung mga nasa gobyerno. Hindi na. Ang ginawa ng mga Pilipino, ay pinaayos uli ang mga dapat nilang ayusin. Yung kanilang kapalpakan, ginawa uli, ginawang pulido.
at sila'y pinatawad. O, di ba ang sarap, mga kaibigan, ng gano'n? Ha? Uukit yan sa kasaysayan ng buong mundo. Nakakaiba ang pagbigay solusyon ng Pilipinas sa ganong problema. Kasi pag kulong-kulong lang, ay naku, abutin tayo ng hindi lang siyam-siyam, 10-10 mga kapatid. Ha? Wala pang mangyayari. No, maniwala kayo. Tapos yung mga nangurakot, pira yan eh. May aircon pa yan sa loob ng kulungan. Hayahay pa yan sa loob ng kulungan. Gawa ng kabaitan doon. Mga ilang taon lang yan. Laya yan. Siyempre. Ako, isang kontraktor. Nakulong. Gamitin ko yung pera ko sa loob ng kulungan. May pera naman ako. Gagawa ko ng magandang proyekto doon. Magandang programa doon. Baka ilang taon lang, mapagbigyan na ako. Maganda naman ang record nito eh. Ayos eh. Nawala na yung baha dito sa aming kulungan. Absilto ka na, pagbigyan ka na. Kasi nagsisisi ka na. So, di ba mga kapatid, kaya sa atin hong mga kapatid at mga kaibigan, mga kababayan, ay dapat tayo ay matuto tayong magpatawad. Ako lang sa tulang, ang ganda ng ang ganda po ng tawag nito, ng kanyang mungkahi na yon. So, napakalaking bagay yun, mga kapatid. So, ako, pabor ako doon. Sa totoo lang. Yung panawagan na yan ni President Bongbong Marcos, yung kanyang idea na yan, ay pabor ako doon. Kasi mas mahirap yung nangyari nangyari diyan na nakakulong nga sila, pero hanggang ngayon nagtitiis ka sa pangamba, pagkabahala. Ay kung gawin na nila yan, at sigurado gawin na nilang matibay yun. Kasi siyempre, subaybayan mo na yun. Kung ano yung bakal, may bakal na talaga yun. Kung anong tibay, matibay na talaga yun. Siyempre, napahiya ka na eh. Siyempre, babawi ka. Gagawin mo ng pulido ang iyong project, ang iyong ginagawa. Ayusin mo na. Kasi binigyan ka na nga ng pagkakataon na patawarin ka ng sambayan ng Pilipino. Tingnan nyo, mga kapatid. Di ba? So, ang ganda pong maging, mga kaibigan, magiging resulta, mga kapatid at mga kababayan, kung yan po ang gagawin ng atin pong Pangulo. So, inshallah po ay sana po siya po ay aksyonan na agad ang napakaganda hong layuning ito. Allahu Akbar. Okay, mga kapatid. So, ito, mayroon pang isa dito na gusto kong pansinin. Alam nyo kanina ay napaluha tayo dito habang binabasa natin. Ito pong napakagandang kwento, no? Napakagandang kwento at malamang po ito ay nangyayari po ito sa totoong buhay. Hindi po malayo. Si Boss G Stories. Ayan ako, ang ganda ng kanyang kwento eh. Pulis ako at nakadestino para sa mga nagrarally. Pero nakita kami ng anak ko doon at isa siya sa mga nagrarally. Ang ganda ng nito, mga kaibigan. Ay gusto ko i-request dito si Lolo Dams. Baka pwede si Lolo Dams dito. O baka nagrally pa si Lolo Dams. Malabo magrally yun. Mahina ng kasukasuan nun. O hindi na magrally si Lolo Dams kasi mahina ng kasukasuan. So, mga kapatid, oras pa natin sa buong kapuluan ay ganap na pong alas 3:30 na po ng hapon. So, mga kapatid, live pa rin tayo sa CCE News Filipino Bios. Mga kapatid at mga kaibigan. So, inshallah, Chairman Mads, go signal ka na lamang kung commercial muna tayo dyan. At para hoy mamaya ko na basahin itong napakagandang kwento, napakagandang kwento mga kapatid at mga kaibigan, ito ng isang, ito'y maaring nangyayari po ito sa totoong buhay. Nangyayari po ito sa totoong buhay mga kapatid at mga kaibigan. Ng isang sundalo man o pulis. Kasi ito, biro mo yung pulis,
pumunta sa duty. O, ang kanyang destinasyon ay doon siya sa mga nagrally. So, hindi na sukat akalain yung kanyang anak naman. Ha? Kasama pala doon sa nagrally, mga kapatid. Ano ba? So, gaano kahirap yun? Okay. So, atin na rin sirong ituloy at bigyan na nating daan si Lolo Dams. Ayan, siya ang ating paanuhin dito sa napagandang kwento, ha? Okay, mga kapatid. So, tayo po muna ay sa ating pagpatuloy, bago natin pasukin si Lolo Dams, tayo muna ay magpakilala muna tayo ng atin hong mga tagapagtaguyod at ang ating himpilan. So, magbabalik ho, mga kapatid, ang palatuntunang pag-usapan po natin dito sa CCN News Filipino Bios. At huwag kayong aalis, kami ho'y magbabalik pagkalipas ho lamang ng ilang sandali. Pakinggan, subaybayan ang programang Muslim Media Patrol at pag-usapan natin dito lamang sa impila ng CCN News Filipino News Channel TV 83 tuwing araw ng Lunes alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ang Muslim Media Patrol at pag-usapan natin matalakay sa mga napapanahong isyu, kalampagin ang mga tiwalik sa ating pamahalaan tungo sa pagpunlad ng ating bansa. Muslim Media Patrol at pag-usapan natin ang inyong lingkod, Brother Yusuf Lapita. Mga kapatid, so balik na tayo dito po sa impila ng CCN News Filipino Bios. Ito pa rin ho ang inyong kapatid, Brother Yusuf Lapitan ho, ang mga kapatid at mga kaibigan. At siyempre, nagpasalamat pa rin tayo sa ating chairman, Mads Pangulima, sa kanya hong walang kapagurang pag-antabay, pagsuporta mga kapatid, sa mga programa ho natin dito po sa CCN News Filipino Bios, mga kapatid. Bueno, mga kapatid, ay atin munang papasukin si Lolo Ingo. Papasukin natin, ha. Alamin natin kung magaling na ba ang arthritis ni Lolo Dams. Ayan. So, habang atin hong antabayanan si Lolo Dams na makapasok, mga kapatid, yan, ito ho, tingnan nyo muna. Yan po yung kwento. Ang ganda po ng kwento ito, ha. Kwento ito ng yung tatay niya ay pulis. Yung kasama sa mga nagrally. Allahu Akbar. Ha? So ngayon po, ito munang papasukin si Lolo Dams. Babatiin muna natin. Lolo Dams, magandang hapon. Assalamualaikum, Lolo Dams. Ay, alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ay, naku ay hindi man ako nakasama sa mga rally dahil alam mo na, may mga sakit-sakit yung ating kasukasuan. Abay, para na rin akong nagrarally sapagkat yung lungkot at pag-alala, pagkabahala sa kalagayan ng ating bansa. Ay, naku naman, ay bago pa man yun, ay magpasalamat muna tayo kay Chairman Mads Pangulima. Sa kanya hong walang kapaguran sa pagsuporta ng ating programa. At ganoon din naman sa lahat na programa dito sa CCN News Filipino Bios. At ganoon din kay Ustad Karsalik, ang atin hong imam ng bayan. Abay, alam nyo, yung aking hong napapanood sa mga balibalita, abay, nagustuhan ko yung ginagawa sa Davao. Abay, dito mo sa Davao, napakarami hong nagrarally. Abay, busog. Busog hong mga nagrarally daw sapagkat nagkatay po sila ng napakaraming baka. At mayroon pa silang litsong
litsong bayawak. Ay, nanay pala ng bayawak, ha? Yung buhaya. At mayroon pa silang ginawang cake na buhaya. Ano bang masasabi mo doon? Ay, alam mo, Lolo Dams, nung aking ang napanood yung rally sa Davao, kakaiba talaga pag ganun ang pagkakaorganisa. Ha? Sama-sama, Lolo Dams, yung mga pulis, sundalo, o nakaisa doon, Lolo Dams, sa kanilang pagtitipon. At kagandahan doon na ipahayag ng maayos yung kanilahong programa, Lolo Dams, no? At busog pa silang umuwi. At gabing-gabi na ay tuloy-tuloy pa lang kanang programa. Abay, oo naman, paano mo maubos yung yung 100 baka umano? Na nilitsong, yan, pinamimigay sa mga taong dumalo sa rally. Abay, dapat. Manawagan na rin ho tayo dito sa Metro Manila. Pag nagkaroon ho ng ganong mga rally, Quezon City, Makati, o Metro Manila, sa Maynila, abay, maghanda din ng ganon hong mga pagkain. Ay, alam ko naman, pag yan gagawin ng mayor, halimbawa lamang Quezon City, ay manawagan yung congressman at yung mayor ng Quezon City, o magkasundo at kausapin yung mga mayaman dyan at mayroong mga restaurant riyan. Ay pwede yan magdala sila ng kanilahong may ambag doon sa mga nagrarally sa Quezon City Circle. Oo, at saka alam mo, ang maganda dyan pag nagrarally tayo, kung saan tayong lugar doon na tayo magtitipon. Huwag nang payagan yung halimbawa taga Makati ka at magpupunta ka ba sa ibang lugar. Doon ka na mismo sa iyong lugar. Doon ka na dumalo sa pagtitipon. Para ho ay maiwasan ho yung mapanira ng mga ari-arian, yung mga gawa ng gobyerno tulad ng mga ilaw at iba pa. Kaya minsan dyan yung iba taga ibang lugar yung gumagawa ng tingnan mo naman lang sa Mindula. Abay, yung CCTV nga nahimik, yung mga stoplight na nahimik, abay, pinaghampas. O, diba? Ay, minsan ay naparatangan at napag-isip yung mga taga Manila, ay baka ito'y kagagawa ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang lugar na may inggit sa kaayusan ng Metro Manila. O, diba? Ayun ang totoo. Kasi kung taga Manila ka, abay, hindi mo pwedeng gawin yan. Bigyan mo ng perwisyo yung lungsod mo at kung ano-anong vandalism ang ginagawa mo. Okay, siguro dapat magkaroon ng batas ang gobyerno natin na pag nagkaroon ho ng mga rally, pagtitipon, ay gagawin mismo sa lugar kung saan ka at hindi ka papayagan na pumunta kung saan lugar. At dapat ay libre pagkain nang hindi ho napapraning yung mga nagrarally. Abay, ano ba yung sinasabi mong gustong ating bigyang tansin sa hapong ito ay sabi mo napagandang liham? Abay, ito Lolo Dams, ito ho, ay maganda ito Lolo Dams pwede nga gawa ng pelikula ito. Ang ganda nito itong nangyari nito, medyo may kahabaan Lolo Dams. Ito ho, yan ang ganda ng kanyang picture na ilagay, mayroon diyang, siguro ginawa lang ho ito. Pero maganda ang ibig sabihin nito Lolo Dams. Ang kanyang tatay ay pulis at ang kanya namang anak ay sumama sa rally. Sige. Aking subukang basahin. Yung nakasulat, pagpasensya na niya at magkabulol-bulol si Lolo Dams sapagkat mahina natin. Napakaliit naman ng mga litrang Sige. Saan ko ba simulan? Sa gitna, sa dulo, o doon po sa simula? Aba, siyempre Lolo Dams, sa simula mo basahin. Aba, pambihira naman. Ay, dyan ang simulan, Lolo Dams, sa panimula. Sige. Babasahin ko ba yung sinabi na mashallah, ganda ng kwento. Mapagpulutan ng aral sa lahat. Mapagpulutan ng aral sa bawat isa. Tunay na tayo ay biktima ng katiwalian na pangunahan ng ating mga kapulisan at kasundaluhan, pigilan ang katiwalian ng ating mga leader. Ang ganda ng iyong mungkahi, Ayan, simulan ko na, Nakakalungkot dahil sa kapabayaan, ng ating kapulisan at kasundaluhan, kaya walang magagawa kundi kumilos ang mga kabataan kahit dahil upang magising ang ating kasundaluhan at kapulisan dahil sa labanan
ng katiwalaan. Ito'y tungkulin ng ating kasundalo ang kapulisan. May laging bida sa iyo yung kapulisan at kasundaluhan dito. Dahil sa kanilang kapabayaan, walang nagawa kundi kumilos ang mga kabataan ng malaman at makita. At nang makikita nila ang kanila umanong kapabayaan sa ating lipunan. Abay, may punto ka dito sa iyong sinasabi. Eh, sa totoo lang, itong mga kabataan, hindi naman dapat kumilos yan. Kung ang ating kasundaluhan, kapulisan, abay, sila ho'y kumilos. At talaga namang ginampanan ang tungkulin. At pinigil ito mga tiwaling mga opisyal natin na gumawa ho ng katiwalian. Ay kaya lamang ho dahil sa pera, ay sila ho'y nalambungan ng hindi maganda. Ay, teka, Lolo Dams, yung binasa mo yata, yung aking, aking kuminto ay, baka mo yung aking babasahin rin. Linawin mo. Yan, sa baba. Yung binasa yung sa akin yung sa akin. Wag yung sa akin. Yung kay Boss G. Stures. Yan ang basahin mo. Ayan yung, bigyan mo ng pansin. Lolo Dam. Sige. Rinig nila yung akin pahayag naman. Sige. Linawin mo kasi, alam mo na yung mga matatanda, hindi na matanda Ay, pero kung luntian niya, nakaw, hindi mapapalampasin sige, atin ang bigyan ng pansin Pulis ako at nakadistino para sa nagrarally. Pero nung nakita kami ng anak ko doon at isa siya sa mga nagrarally. Maagang umaga pa lamang ay pinapatawag na kami sa presinto. May malaking kilos protesta. Raw laban sa korupsyon. Bilang pulis, tungkulin kong pumunta, humarap at magbigay ng proteksyon sa gobyerno. Matagal ko nang alam na hindi madali ang ganitong trabaho. Hindi dahil mapanganib sa gulo, kundi dahil minsan kailangang isang tabi ang sariling damdamin para sa tungkulin. Pagdating namin sa lugar ng rally, siksikan na ang mga tao. May daladalang plakad, ang ilan may sumisigaw ng panawagan. May nakataas na kamao. Ramdam ko ang init at emosyon at para bagang malalanta ang sinumang mahina ang loob. Nakahila kami. Hawak ang mga pamalo at shield. Inayos namin ang barikada. Hinahanda ang sarili. Tahimik lang ako. Iniisip na sana'y matapos ito ng walang gulo. Hanggang sa biglang gumalaw ang oras nang nakita ko siya. Ang anak kong matagal ko nang pinapangarap na makapagtapos sa pag-aaral. Ang batang ako mismo ang nagpalaki mula sa pawis, hirap ng aking serbisyo. Nandoon siya sa gitna ng rallyista. May hawak na plakad na may nakasulat, "Tama na ang korupsyon. Bayan muna bago ang bulsa." Nagulat ako. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano siya nakarating doon. Bakit siya sumali? At bakit siya nasa kabilang panig ng barikada na ako mismo ang pinagbabantayan. Nagtagpo ang aming mga mata. Nanlaki ang mata niya at ako man ay napatigil. Kitang-kita ko ang lungkot. Pagkabigla sa mukha niya, alam kong iniisip niya, bakit si Papa nasa panig ng mga humahadlang?
Samantalang ako naman ay halos madurog ang puso. Tanong ng hindi ko masagot. Bakit ang anak ko ay nasa panig ng tinataboy namin? May sandaling tumigil ang lahat. Ang mga sigaw, ang pag-abanti ng tao, at ang ingay ng mikropono para bang kami lang ang dalawang nandoon. Gusto kong lapitan siya. Gusto kong yakapin. Sabihin, anak, naiintindihan kita, pero may tungkulin akong ginagampanan. Ngut hindi ko nagawa. Ako'y isang pulis. Nasa gitna ako ng serbisyo. At siya'y isa sa mga tinuturing na kalaban sa sitwasyong iyon. Nagpatuloy ang rally. May mga nagtulakan, may naipit, sumampa sa barikada, at kami na may nagpilitang itulak pabalik. Pilit kong inilihis ang mata ko para hindi ko makita ang anak ko. Pero kahit anong gawin ko, ramdam kong bigat sa bawat segundo. Narinig ko pa ang sigaw niya. Walang kinabukasan kung walang katarungan. At doon ako tuluyang napatigil. Hindi ko alam kung matatakot ako o kung dapat ba akong ipagmalaki sa tapang niya. Matapos ang rally, nang wala ng matinding karahasan, pero sukat iniwan sa puso ko. Pag-uwi ko dumbritso ako sa kwarto niya. Nandoon siya. Tahimik na nakaupo. Hindi kami nag-usap. Hindi kami nag-usap agad. Habang ang katahimikan hanggang sa siya mismo ang nagsalita. Papa, hindi ikaw kalaban ko. Pero hindi ko kayang manahimik habang lumulubog ang bayan natin. At doon ako napaiyak. Ni minsan ako'y umiiyak. Ni minsan hindi ako umiiyak sa trabaho. Kahit gaano kasakit o kapanganib. Pero ngayon, harap-harapan sa anak ko, hindi ko napigilan. Minsan, pinakamatinding laban ay hindi sa kalsada, hindi laban sa kapwa, kundi sa pagitan ng tungkulin at ng puso. Bilang ama, gusto kong ipagtanggol ang anak ko. Bilang pulis, kailangan kong sundin ang utos. Pero natutunan ko, hindi kailanman dapat maging hadlang ang uniforme o posisyon ng pag-unawa at pagmamahal. At higit sa lahat, natutunan ko na ang tunay na laban sa korupsyon ay hindi nagsisimula sa barikada. Nagsimula ito sa tahanan, sa pagpapalaki ng anak na may paninindigan, sa pagiging magulang na marunong makinig. Allahu talaga ng mga tumutulo yung sipon natin dito mga kaibigan. Sa binasa mo, Lolo Dams, iba-iba yung iba yung dating Iba ang dating, Lolo Dams, ng iyong binasa. Napakahirap po yan, Lolo Dams, yung ganun hong pangyayari na kung saan ay ang iyong anak ay nandun sa kabilang panig. At ikaw naman, na ama ay nasanay ng kapulisan, na kung saan ay tinutugis mo. At tapos ang sigaw ng iyong anak ay wala ng pag-asa. Kung ang bulsa ang inuuna. So napakasakit mga kapatid. Kung ganun ho ang mangyayari. So ngayon, Lolo Dams, ano ang iyong ibigay na karagdagan pang sasabihin dito sa
ipangyari ito, Lolo Dams. No, pasensya na ha, dahil si Lolo Dams ay yan, sumisinghot-singhot din at nadurog ang puso ni Lolo Dams sa kwento, mga kapatid. Tayo man ho ay kung isipin mo yung sitwasyon na yon, na ikaw na anak andoon, tapos yung tatay mo nandun naman sa panig ng kapulisan, so gaano kasakit yon sa isang anak, no? Na yung anak ay nagsusumigaw, itigil na ang korupsyon, handang ibuwis ang buhay, handang saluin ang mapamalo at ano paman para maiparamdam lang sa sambayanan ang panawagan na tama na, sobra na, wakasan na ang korupsyon, no, sa ating bayan. Tapos ikaw ngayon na na anak nandoon, tapos yung tatay mo nandoon sa kapulisan. So mahirap talaga. Okay, Lolo Dams, ay ano uli ang masasabi mo, Lolo Dams, ha? Mayroon dito, Lolo Dams, ito gusto kong ipakita dito, Lolo Dams, itong ang ginawa dito sa sa Minjula, no? Yung pong pagwawala ng mga nagrarally at pinagsisira itong yung mga CCTV at iba pa. Ito hindi ito CCTV. Na ito yung mga stoplight. Yung isa pa CCTV ang pinagsisira. So anong masasabi mo dito, Lolo Dams? Ipapakita muna natin, mga kaibigan, no? Ayan, Lolo Dams. Anong masasabi mo yan? Sa nalabing oras natin, Lolo Dams. Nagwawala, Lolo Dams, ha? At talagang pinagbabasag. Yung isa, Lolo Dams, na nakita ko ay CCTV, pinagbabasag din. Yan ang nakakalungkot na pangyayari. Tama yung sinasabi mo kanina. Dapat ang gagawin natin ay yung mga magrarally ay doon na lamang po sa kanya-kanya nating lugar. Kung ikaw ay taga Metro Manila, sa Metro Manila ka na lang. At kung ikaw may Quezon City ka, huwag ka nang pumunta ng Metro Manila. Kasi minsan maisip ng taga Metro Manila, yun hong mga nagbabandal riyan, yun hong mga naninira dyan ng mga stoplight na yan, at yung mga CCTV at iba pa, ay malamang isipin nila, hindi yan taga riyan. Malamang isipin nila. Kasi yung mga sumusugod ho dyan sa Minjula, mula ho yan sa iba't ibang grupo. Kaya dapat, tama yung sinasabi mo, para naman maibsan yung galit at puot ng mga tao, ang init ng ulo, ay gayahin na yung sa Davao. Gayahin yung sa Davao na may handang lechong baka, may mga pakain, di ba? Ngayon, pag ganyan na ho ang mangyayari, na mayroon hong pakain, wala nang wala nang masyadong magwawala at manggagalaiting mga nagrally. Kaya siguro, yan ang panawagan natin sa ating gobyerno, sa ating mga mababata, sa ating mga congressman. Gumawa na sila ng panukala na sa susunod hong magkaroon ng mga rally ay doon ka na lamang sa lugar kung saan ka. At organize ng mayor, organize ng congressman, para libre pakain. Diba? Quezon City, laki ng Quezon City Circle, punuin natin yung Quezon City Circle. Tapos mag-anyaya si Mayor dyan. Sabihin ni Mayor, mayroon tayong rally. Lahat ng mga may halal na mga restaurant, lutong Maranao, lutong Maguindanao, Tausog, pumunta sila ng Kulyat. Bibilhin ni Mayor yung mga pagkain doon, i-deliver mo yan sa circle, ha? Kausapin yung mga nagtitinda ng halal yan. Malamang sa malamang matutuwa yung mga Muslim. O kayong mga Muslim, dumalo ka doon sa rally sapagkat may pagkain din doon halal. Diba? Ay di masaya yung rally natin. Wala talagang pwedeng puminsala at sumira doon sa mga ari-arian, sa mga tulad ng ganyan, yung napaparod natin. Paano mo sisirain yan? Taga Quezon City ka. Gusto mo bang mawalan ka ng stoplight? Gusto mo bang mawalan ng CCTV? At ano pa ba? Tulad ng mga pagbabandal riyan. Diba? Ay malamang sa malamang, ako isang ayon doon sa pantahat ng iba, hindi ho yan taga Maynilang may gawa riyan. Ako nakikita yung lungkot ni Mayor Isko Moreno. Na nakita ho niya, buhay mo kinabukasan, inayos na agad ni Mayor Isko Moreno yung kanya hong kalye. Diba? Kaya yan ho ang aking panawagan. Alam ko wala nating oras at limitado na.
ay ganun pa man, ay nas maganda sa sunod hong mga rally, ay wag na hong payagan ng taga Quezon City, punta pa ng Manila, o ang taga Manila, punta ng Quezon City, o ang taga Makati, punta pa ng Quezon City, wag na, dyan na kayo sa Makati, o diba? O i-organisa na ng mga mayor, ng mga congressman. At gayahin na ang Davao City na may pakain. Abay, sigurado ha, na ang mga magrarally, lalo na yung mga nagugutom, walang makakain sa bahay, magpuntahan nyo, libre ba namang pagkain o magrarally, libreng pagkain, mayroon pang iwing 2 kilong bigas sa lahat ng dumalo. Abay, sino ba namang hindi pupunta riyan? O dapat ganun, na ihayag mo na ang iyong saloobin at umuwi pa yung mga nagrarally, mayroon pang ayuda. Diba? Sino ba namang hindi pupunta riyan? Ganun ho, mga kapatid. At maraming salamat, Chairman Marge Pangulima. Maraming salamat, Chairman Marge, sa pagbigay mo ng panahon at oras. At pasensya na sa aking hong ibinahagi yung kwento ng pulis at anak. Ako hindi napigil ang aking damdamin. So hanggang dito na lamang, ito po ang inyong Lolo Dams. Nagpasalamat po sa inyong lahat. Nagpaalaala sa lahat ng nagrarally. Ay ilagay ho natin sa tama. Huwag natin gayahin itong ating nakikita na sinisira ho ang mga ganitong stoplight at iba pang establishmento na wala naman hong kinalaman yan. Ay yung ganyan, ay dapat talaga mapanagot yan. Dapat makulong yan mga ganyan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lolo Dams. Sabay talagang talagang nanggagalaiti si Lolo Dams dito, Ay totoo naman mga kapatid, kahit sino naman kahit sino naman mayroon pa nga dito na saan ba yun, gusto kong ipakita yung yun hong kalungkutan ni Mayor Isko Moreno. Nalulungkot si Mayor Isko Moreno sa sinapit ho ng Metro Manila. Diba? Diba ho mga kapatid, kaya siguro ho magkaroon na ng batas ang ating mga congressman. Yung rally, papayagan. Pero dapat, kung saang lugar ka, doon ka na lang. Para hindi mapagbintangan yung ibang lugar. Kasi hindi natin mawala yun sa isipan ng tulad ng taga Mindula. Sabihin nila, hindi naman taga rito yan, ang naninira dito dahil maraming nainggit dito sa Manila kasi ang ganda ng ginawa dito ni Mayor Isko Nilinis na yung Metro Manila, pinaganda na yung Metro Manila. So maraming nainggit dito. Kaya ang nagpuntahan dito, hindi ang taga rito. Yan, winasak nila, sinira nila. Di ba? So ngayon, maganda yan, magkaroon na tayo ng ganun. Gayahin natin yung Davao, di ba? Ang ganda. Gayahin yung Davao mga kapatid, na may pakain. Siyempre, di ba? Ang sarap ng ganun. Halimbawa, sa Manila, bahala na kayo sa Manila. Kayo nang bahala dyan. Manawagan dyan, Metro Manila. Manila kayo na mismo dyan. Mag-ipon kasi sa Lunita, Liwasang Bonifacio, bahala na kayo dyan. Yung po sa iyang Mindula na yan, ako dito, panawagan ko sa Mindula, gawin ng matibay yung bakod dyan sa gate na yan ng Mindula. Para kung mayroon man yung mga hash na magwawala dyan, hindi kayang pasukin. Gawin matibay. Huwag yung pulis ang gawin ninyong panangga. Ang tagal ng panahon yan. Ang tagal ng panahon niya, kawawa yung mga pulis. Mga pulis lagi ninyong, tingnan nyo ito. Yan sa Mindula yan Kawawa. Kaibigan. Ano pang gawin ng dapat ng gobyerno niya? Yung panawagan natin kay Mayor Isko. Gawin na ni Mayor Iskong matibay. Matibay yung gate ng Mindula, yung kalsada na yun, gawin ng matibay yan. Gawin na ng matibay na gate na walang pwedeng sumampa dyan. Walang pwedeng sumampa. Diba ho mga kapatid? So, para ho'y matapos na. Wala ng pulis na maging biktima pa sa ganitong karahasan. Ayan ho mga kapatid. Bueno mga kapatid, wala nating oras. Maraming salamat Lolo Dams at kay Chairman Marge Pangulima. At maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakinig at pagsubaybay dito sa palatuntunang pag-usapan po natin at Muslim Media Patrol. At dito lamang po yan sa CCE News Filipino Bios, mga kapatid at mga kaibigan. Maulan ngayon ito bumuhos naman ng ulan. Ingat-ingat po sa ating mga riders Dala po ninyo ang inyong mga kaputing pangkaligtasan saan man kayo naroon, mga kapatid at mga kaibigan. Ito po ang inyong kapatid sa panampalatayang Islam, Brother Yusuf Nilson Lapitan. Nagpasalamat sa inyong lahat. Akiro dawanain, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daging salamat sa inyong tanan. Mabuhay ang bansang Maharlika.
programang Muslim Media Patrol at pag-usapan natin dito lamang sa impila ng CCE News, Filipino News, Channel TV 83. Tuwing araw ng Lunes, alas 3 ng hapon hanggang alas 4, ang Muslim Media Patrol at pag-usapan natin matalakay sa mga napapanahong isyu, kalampagin ang mga tiwalik sa ating pamahalaan tungo sa pagpunlad ng ating bansa. Muslim Media Patrol at pag-usapan natin ang inyong lingkod, Brother Yusuf Lapita.